Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Makakapakinig na naman tayo ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin ang Diyos para tayo ay humingi ng karunungan, humingi ng gabay, ng protection para maayos po yung ating pakikinig at pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Magsiyo po tayo lahat. Yes, oh God, hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama, salamat po muli sa umagang ito, unang-una sa lahat, na kami po ay ginising mo ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan ng pagkakataon na naman, Lord, na magawa yung mga dapat namin gawin, lalong-lalo na ang mag-aral, makinig, magbasa ng iyong salita. Ama, salamat po. At muli mo po kami samahan, turuan at gabayan, Lord, para lubusan namin itong maintindihan. Samahan mo rin po ako, turuan, gabayan, Lord, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. Kiniklaim po namin, Lord, na tagumpay po ang aming gawain ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas, at sa pakitipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Yan, isang pinagpalang umaga pong muli mga kapatid. Bago po ulit ako mag-umpisa, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking isi-share ay dito po sa Psalms o Salmo o awit dito po sa 106, at ito po ay may pamagat na ang kabutihan ni Yahweh sa Israel. Dito po ako dinala ng aking devotion sa umpisa pa lang, verse 1 hanggang 3 po. Ulitin ko lang, Psalms 106 verse 1 hanggang 3. Pakinggan po natin. Dito po ulit ako magbabasa mga kapatid. Sabi po dito, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Sinong mangangas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Verse 3, at dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, na gawang matuwid ang adhika sa buo niyang buhay. Amen. Yan po ang salita ng ating Diyos. Unang-una pa lang, matindi na mga kapatid, verse 1 pa lang. Pasalamatan siya sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Laging pasalamatan ang Diyos. Lagi. Hindi sinabing pasalamatan mo ang Diyos kasi pinagpala ka. Pasalamatan mo ang Diyos dahil pinalakas ka, pinagaling ka, pinagtagumpay ka ng Diyos. May nagsasabi na wala naman, konti lang naman yung natanggap ko. Pagpapala pa rin ito na dapat ipagpasalamat. Kahit na ano yung bagay na natanggap natin, maging lagi tayong mapagpasalamat. Makontento tayo sa kung anong meron tayo at laging ipagpasalamat. Konti man ito para sa iyo o para sa atin o marami man ito. Lahat. Yun lang pagmulat ng ating mata sa umaga, paggising natin,
dapat nagpapasalamat na tayo sa ating Diyos. Yan ang dapat nating ginagawa at yan ang inuutos dito sa 106 ng Psalms verse 1. Pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. At pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Tapat ang Diyos. Kahit napakarami nating pagkukulang, pagkakamali, diba, tapat pa rin yung pagmamahal niya. Ginigising pa rin tayo. Binibigyan pa rin tayo ng pagpapala. Malakas pa rin yung ating katawan ngayon. Maayos pa rin yung ating kalalagayan, yung ating buhay. Diba po? Kung meron man tayong pinagdadaanan, dahil lahat naman tayo ay merong pinagdadaanan at pangangailangan sa buhay, ipagpasalamat pa rin natin ito. Kasi patuloy pa rin kumikilos ang Diyos. Gusto ng Diyos na mas lumapit tayo sa Kanya. No, yung relationship natin maging mas tumatag, maging mas malalim. Kaya tayo may mga pinagdadaanan. Kaya pinare-realize ng Diyos yung ating pagkakamali, yung ating nagawang mali. O sabihin natin yung word na palpak yung ating nagawa. Pinare-realize ng Diyos para lumapit tayo sa Kanya, para humingi ng tulong. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya yung pag-ibig niya hindi nagbabago. Gusto ng Diyos. Tawag tayo ng tawag sa Kanya, lapit tayo ng lapit sa Kanya, pasalamat tayo ng pasalamat sa Kanya. Yun ang gusto ng Diyos kasi mahal niya tayo. Gusto niya intimate yung ating relationship sa Kanya. Hindi napuputol. Hindi yung may pagpapala lang, pray lang ng pray. Pasalamat ng pasalamat. Pero pag may nararamdaman namin, nalulungkot na, may problema na, tahimik na, wala nang pray. Ano po? Yan ang gustong sabihin ng Diyos sa atin. Lalapit palagi. Dahil hindi nagbabago yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Tayo pa yung madalas magbago. Tayo pa yung nakakakalimot sa Kanya. Tayo pa yung tumatalikod sa Kanya. Pag may kailangan tayo, hingi tayo ng hingi ng Lord, tulungan mo ko. Lord, bigyan mo ko. Lord, kaawaan mo po ako. Pag meron na. Pag okay na ang buhay. Pag niyaya mo nang magsimba, ay busy. Kailangan kong palaguin to. Saka na ako magsisimba. Nakalimutan na yung nagbigay ng pagpapala. Atin ka naman ng Bible study. Tagal mo na hindi nakaka-atin. Busy ako eh. May gagawin ako. May bibilhin pa ako. Nakalimutan na si Lord. Yan yung mga nangyayari noon. Kaya minsan, madalas, yung business nawawala, nalulugi, nagsasara. Kasi yung nagbigay mismo ay kinalimutan. Di ba po? Dapat pag binigyan ka na, mas lalo kang magsimba, mas lalo kang lumapit sa Kanya, mas lalo kang umattend sa Bible study, mas lalo kang magbasa ng salita ng Diyos. At lalong umaangat, lalong mas lumapit ka sa Diyos. Kasi doon pa lang sa pinagkatiwalang maliit ay nagbago ka na sa Diyos, eh paano ka pang pagkakatiwalaan ng malaki? Di ba po? So maliit pa lang yan, mas lalo ka nang lumapit sa Diyos para makita niya na yung binigay niya sa iyo dapat dagdagan niya dahil hindi ka nakakalimot sa Diyos dahil inaayos mo lahat, lalong-lalo niya yung relationship mo sa Kanya. Yun ang hindi nagbabago. Lumaki man, lumaki pa rin yung relationship, mas tumatag yung relationship mo sa Diyos. Yun ang inaasahan ng Diyos sa atin. Kaya ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin para mas lalo tayong mapalapit sa Kanya at ilapit yung ating mga mahal sa buhay sa Kanya. Ilapit sa Kanya. At pati yung mga kapitbahay, kaibigan, ilapit natin sa Kanya. Kaya niya tinutugon yung ating panalangin. Kasi ikukwento natin, di ba, yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Alam mo bang pinagpala ako ng Diyos? Dininig niya yung panalangin ko. Kaya ngayon, sama kayo sa akin. Atin tayo, magsimba tayo, mag-Bible study tayo, mag-pray tayo.
para pakinggan din ng Diyos ang inyong panalangin. Di ba? So, ganun po. May encourage natin sila. Hindi yung pinagpala ka, nagkaroon ka ng negosyo dahil alam ng kapitbahay o kaibigan o mga mahal mo sa buhay na nanalangin ka. Pero nung nagkaroon ka na ng business, nawala ka na, ba't di ka na nagsisimba? Busy na ako sa business ko. Di ba si Lord nagbigay sa'yo? Dapat mas lalong lumapit ka sa Kanya at magpasalamat. Sa Kanya, busy ako. Wala na. Di ba? May encourage mo ba sila? So, dapat hindi ganun. Dahil nga patuloy ang pag-ibig ng Diyos, patuloy tayong magpasalamat. Even lumago na lumago yung business na binigay ng Diyos, mas lalong lumalim dapat yung ating pananampalataya, yung ating relationship sa ating Diyos. Verse 3, at dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, na gawang matuwid ang adhika sa buo niyang buhay. Yan ang dapat natin gawin, buong buhay. Puro makatarungan lang yung ating gagawin. Matuwid yung pamumuhay natin every day. Yan ang gustong makita ng Diyos sa atin. No? Kasi pagiging matuwid ba yung panalangin ka ng panalangin, nangihingi ka sa Diyos, nang bigyan ka, nakalimutan mo na siya. Matuwid ba yun? Tama ba yun? Maayos ba yun? Nakalulugod ba yun sa Diyos? Hindi. Akala mo lang, tama yung ginagawa mo, pero mali na, baluktot na, hindi na matuwid. Kasi nakalimutan mo yung Diyos na nagbigay sa'yo. So lumiko ka na ng landas. Akala mo lang tama. Kasi hindi, inaalalayan ko to. Naayos ko yung business na bigay ni Lord. Okay yun. Maganda. Pero tama ba? Nakalimutan mo siya. So yun po yun. Akala lang natin minsan. Kasi pinapahalagahan ko yung binigay ni Lord. Okay? Tama. Kasi bigay ni Lord. Diba? Pero yung makalimutan siya. Kasi busy ako eh. Baka magalit si Lord pag pinabayaan ko yung business. Hindi. Mas magagalit si Lord kapag nakalimutan mo siya. Diba? Mas lalong sasama yung kanyang loob. Siloso pa naman ang ating Diyos. Kaya dapat, habang lumalaki, sabi ko nga kanina, yung binigay na pagpapala, habang inaayos natin yung pamamalakad, yung paghawak na ito, mas lalong lumalapit tayo kay Lord. Para lalong nandun yung kanyang proteksyon, yung pag-iingat, yung pagpapala sa atin hindi mawawala. Diba? So yun ang dapat natin gawin. Ulitin ko lang, pag dininig na ng Diyos yung ating panalangin, at lagi naman naririnig ng Diyos at binibigay, kasi unang-una malakas tayo, may pagkain pa rin tayo, diba, nakakapunta pa rin tayo sa gusto nating puntahan. Yun ay pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Kaya pag binigay na yung panalangin natin, mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Kasi nasa Biblia, ibibigay natin yung pang-7 araw, magpapahinga tayo sa lahat ng klase ng trabaho, at magsisimba tayo, at magbabasa tayo ng Bible, at mananalangin tayo, at pag-uusapan natin yung ginawa ng Diyos sa atin. Yun yung pagpapahinga ng trabaho. Walang ibang gagawin kundi yung manalangin, magpuri sa Diyos, magbasa ng Bible, ikwento sa ating mga mahal sa buhay at ibang tao yung ginawang pagpapala ng Diyos. At ikwento mo rin kung paano mo hinahandle, kung paano ka tinutulungan ng Diyos para yung pagpapala na binigay sa iyo ay lumago. Yun yung dapat mga pinag-uusapan kapag pang-7 araw. Kasi kahit ang Diyos, alam natin sa Biblia, na yung pang-7 araw nagpahinga rin siya. At pinagpala niya yung pang-7 araw. Kung nagtatrabaho ka, pagod ka, pagpapalain ka ba? Hindi ka naman nagpahinga. Di ba po? So kung paggising pa lang ng mata natin sa umaga, nagpasalamat ka na, nagpray ka na, at naghahanda ka para magsimba, diyan nalulugod ang Diyos. At diyan natin matatanggap yung pagpapala. Diba? Pupunta sa simbahan, nandun ka, magpipray ka, taimtim, magpapasalamat ka, makikinig ka ng Word of God, uuwi ka, pwede naman na kumain kayo ng family mo,
o ano pang gawin, mamimili o ano man. Tapos pag-uwi, pag-uusapan ulit yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Magpapahinga habang ang Diyos ang inyong pinag-uusapan. Yun po ang dapat natin gawin sa pang-7 araw. Pray, pag-usapan ng Word of God. Kaya kayo din, sabihin sa mga anak, sa mga kapatid na nakakabata na manalangin. At kung ano man yung pinagkatiwala sa inyong Diyos, palaguin mo yan at huwag mo siyang kakalimutan. Para patuloy yung biyaya ng Diyos na dumarating at lumalago sa ating mga buhay. Hindi napuputol yung ating communication, yung ating relationship sa ating Diyos. Yan ang dapat nating gawin. Dahil ang Diyos lagi naghihintay sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Na na magpuri, magpasalamat sa Kanya. Even kahit yung paghingi, basta unahin natin na magpuri at magpasalamat sa Kanya. Okay lang din humingi. At sa isang pagkakataon naman na manalangin lang kayo ng puro pagpapasalamat sa ginawa ng Diyos sa atin. Simula noon at hanggang ngayon, pwede kang manalangin na purihin lang siya ng purihin, pasalamatan ng pasalamatan. Dahil nakalimutan mo man o hindi ka man humingi sa Diyos, alam niya ang iyong pangangailangan. At ito'y kusang darating sa iyo, mga kapatid, sa atin. Basta lagi lang tayo magpupuri, magpapasalamat sa ating Diyos. Siya na ang bahala sa ating pangangailangan. Basta susunod lang tayo ng tapat, maayos sa ating Diyos. Yan lang po ang dapat nating gawin. Sumunod ng tapat sa ating Diyos. At huwag din natin kalimutan na ipanalangin po yung bawat isa. Una, yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kaibigan, kapitbahay, even yung ating government. Ipapanalangin natin sila every day, mga kapatid, para maging maayos yung kanilang pamamahala, yung kanilang relationship una sa Diyos din at sa kapwa nila na namamahala din sa ating bansa. Yun po ang ating ipapanalangin, lalo-lalo na ngayon. Kitang-kita nyo, nababasa nyo, napapanood nyo, yung nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya mas lalo dapat na tayo hihingi ng tulong sa ating Diyos na gabayan tayo, turuan, samahan, proteksyonan, ingatan, at pagpalain nawa tayo ng Diyos. Buong Pilipinas, lahat ng bansa, pati ang bansang Israel na pinili ng Diyos. Ipapanalangin din natin. Yan po ang dapat natin gawin. At yan ang purpose ng ating buhay dito sa mundo. Ang unahin ng Diyos, ang ating pamilya, ang ating kapwa, at kahit huling-huli na yung ating sarili. Dahil habang ginagawa natin at sinusunod natin ang Diyos para sa Kanya at sa ating kapwa, si Lord naman ang bahala sa atin. Amen po. Yan po yung inuutos, sinasabi, pinapaalala ng ating Diyos ngayong umagang ito. Purihin at pasalamatan siya. Ipanalangin ang bawat isa para ang kanyang pagmamahal sa atin ay laging nasa sa atin. Actually, hindi naman nawawala yung love, yung pag-ibig ng Diyos sa atin kahit pa tayo ay makasalanan at paulit-ulit na nagkakasala. Di ba nakakaranas tayo? Pagkapatuloy yung pagkakamali natin, nakakaranas tayo ng kalungkutan, kahirapan, yung sama ng loob, yung sakit, di ba na nararamdaman natin? Nararamdaman natin yun. Dahil sinasabi ng Diyos, lumapit ka kasi sa akin. Lumapit ka na, tutulungan kita. Pero minsan matigas ang ulo natin, ayaw natin. Kaya patuloy pa rin yung sakit na nararanasan natin. Yung kaguluhan sa ating buhay. Dahil ayaw natin lumapit sa Diyos. Kaya ulitin ko lang, sa ating pag-aaral ngayon na tinuturo sa atin, magpuri, magpasalamat, alalahanin ang kabutihan ng Diyos, alalahanin ang lahat ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. At mamuhay ng may katarungan at may katuwiran.
maging mamuhay tayo ng matuwid habang tayo ay nabubuhay. Yan ang inuutos sa iyo, sa akin, at sa ating lahat, mga kapatid. Yan po ang aking sharing ngayong umagang ito. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan na naman niya ako ng pagkakataon para i-share ito, para sabihin ito sa inyo. I pray, gawin natin ito, sundin natin, at tuparin natin ito. Ulitin ko lang, dahil ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago magpakailanman. Muli tayo mananalangin, mga kapatid, ipagpapasalamat natin ang ating nabasa, ating napakinggan ngayong umaga ito. Kayo rin, purihin nyo, pasalamatan nyo ang Diyos. Magsiyuko tayo. Hallelujah. Yes, okay. Hallelujah. Ama namin na nasa langit, muli namin ipinagpapasalamat ang umagang ito na kami po ay iyong kinausap, tinuruan, inutusan. I pray magawa namin ito sa inyong tulong, Lord God. Lord God, turuan mo kaming maging mabuting tao para sa inyo at sa aming kapwa. Turuan mo kami na laging magpasalamat sa lahat ng aming natatanggap galing sa iyo, Lord God. Dahil ang lahat na meron kami ay galing sa iyo. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Sa lahat ng pagpapala, sa kalakasan, sa katagumpayan. Salamat po. Lalong-lalo na salamat po dahil sa iyong salita na aming narinig na naman, Lord God, na nag-aaral, nagpapaalala, nag-uutos na kami ay mamuhay ng matuwid para sa inyo, para sa aming mga mahal sa buhay, at para na rin sa aming sarili. Salamat po, Lord. I pray masunod namin ito, magawa namin ito, Lord. Huwag mo pong pabayaan ng bawat isa. Gabayan mo po kami. Proteksyonan mo po kami. Ingatan mo po kami. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lord, huwag mo pong pabayaan ng bawat pamilya namin, Lord. Bawat pamilya ng mga tao sa mundong ito, lalong-lalo na sa aming government, O God. Samahan mo po sila. Turuan mo po sila, Lord. Bigyan mo sila ng tunay na pusong mapagmahal sa kapwa. Tunay na pagtulong sa kapwa. Tunay na malasakit sa kapwa, Lord. At tunay na pagmamahal sa bansa, Lord. Sa bansang Pilipinas. In Jesus' name. Maging maayos, Lord God, ang aming bansa. Unang-una, yung aming pananampalataya sa iyo, ang unang lumago, O God. Yan ang unang lumago sa bawat tao dito sa Pilipinas, ang pananampalataya. Karoon kami ng tunay na takot sa iyo. Nasundin ang lahat ng iyong pinag-uutos, ang iyong mga tuntunin, O God. Yan po nawa ang aming magawa. At tulungan mo po kami, samahan mo po kami, Lord God, para magawa po namin ito. Para maging maayos ang aming pamumuhay. Para umunlad ang bansang Pilipinas, Lord God, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Iniklaim namin na ang pagpapala, Lord God, may pagkakaloob sa amin ay magpapatuloy. Kalakasan ng aming katawan, kagalingan ng sakit at karamdaman. Magpapatuloy ito dahil hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa amin lahat, O Diyos. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat din sa pagkakataon na binigay mo po sa akin para maghayag ng iyong salita. Thank you, Lord. Tunay na mahal na mahal na mahal mo po kami. Salamat. 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 Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, at sa pakitipisan ng banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Narinig niya yung ating panalangin. Kaya salamat sa Diyos. Tandaan po natin ang lahat ng sinasabi ng Diyos. Tuparin natin ito. At ibahagi din natin ito
sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Salamat sa ating Diyos. God bless po sa inyong lahat. God bless sa buong Pilipinas. God bless sa buong mundo. God bless po sa ating lahat.